Okay na. Oo. Okay. Amen. Magandang gabi po. At pinagpala tayo muli ng ating mahal na Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, welcome. Amen. Sa ating pangatlong araw na ng ating journey to the cross. Amen. At naniniwala ko na napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Sige po, bago tayo magbasa ng kanyang kasulatan, tayo tumayo muna at pakinggan natin yung maririnig natin sa mga huling panahon. Amen. Tunog ng trompeta. Sa pag-ihip ng tunog ng trompeta, yung huli, hudyat na tunay ang parating na ang ating Panginoon Jesus. Amen? Sige po, taas natin ating kamay. At muli ay maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man mga panalangin natin, tanggapin natin na ito ay naangkin na natin. Amen? Praise God. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay manatili nakatayo. Tayo ulit. Amen. At pagbabasa tayo ng ating text sa oras na ito. Okay, Mark 11. Mark 11 verse 20 hanggang Mark 11. Marcos naman tayo. Okay, Mark 11 verse 20 hanggang 26. Verse 20 hanggang 26. Mark 11. Sa mga walang dalang Bible ay nandyan po yung sa screen natin yung ating text. Basahin ko na po. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan nyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig ka sa Diyos. Tandaan nyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na nyo iyon at matatanggap nyo iyon. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Bless the word of God. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa pangatlong pagkakataon na marinig namin ang mensahe mo sa Holy Week. Salamat po Lord dahil ikaw ang tumawag at pumili sa mga taong narito, sa mga anak mong narito, upang mapahalagahan ang ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. At naniniwala po kami, Lord, ito yung linggo na dapat hindi namin baliwalain yung ginawa mong paghihirap, yung ginawa mong sakripisyo sa buhay namin. Sapagat tunay nga mahal ang naging kabayaran upang matubos ang aming mga kasalanan. Kaya bigyan mo po kami ng masaganang karunungan, patnubayan kami ng banal na spirito, at bigyan mong linaw ang mga mensaheng mamahayag ngayong gabi. Ano mang mga distraction, Lord, ay aming kinakansela ito at tinatanggalan ng kapangyarihan sa pangalan ng Jesus. Bigyan mo kami ng pusong mapagpaturo at teachable heart upang sa ganun, Lord, sa mga maririnig namin ay may pamuhay namin ito ng may kaluwagan at pagmamahal sa iyo, Panginoon.
Salamat po. Ang tagumpay ng paghahayag at ng gawain ito ay sa iyo po namin tinitiwala. Ikaw ang maparangalan, Lord, di ang aming sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo makakupo na. Salamat sa mahal na Panginoon. Praise God. Salamat sa Lord. Amen. So, ngayon po ay nasa pangatlong araw na. Amen. Nung Sunday, triumphal entry. Okay? Nung Monday, ay nagkaroon tayo ng Jesus cleansing the temple. Okay? So, lininis ni Lord yung templo ng Ama. Amen. At sabi doon, yung word o highlight doon yung katagang, ito ay tatawaging bahay dalanginan. Amen? At ito'y hindi pugad ng mga magnanakaw. Amen? So, sa Monday na yon, kinabukasan, meron siya ulit ginawa. Okay? So, meron dapat tayong tutukan dito. Okay, so bago natin simulan, gusto ko muna makita nyo, magkaroon kayo ng picture. Okay, idea. So, ano yung mga naging kaganapan. Okay, so ganito po yan. Makinig po tayo mabuti. Pay attention po. Okay, so ito po yung lugar, yung pagsisimula. Amen? Una sa triumphal entry. Yung matagumpay na pagpasok na Jesus sa Jerusalem. So dito po yun. Nandito na sila, papunta sila dito. Dito po yung Jerusalem. Dito sa templo na to, dito naglinis si Lord. Okay? So sa Mark 11 verse 11, which is ito yung text natin kanina, Marcos chapter 11 verse 11, sabi dito, pakinggan natin mabuti, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tinignan niya lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya na kasama ang 12. Okay, so Sunday, doon lang. Okay, so magkagabi na. So, ang target ni Lord ay ang next na galaw niya, papunta ulit dito. So, nung pinag-aralan ko to, gaano kalayo yun doon hanggang dito? 6 kilometers. Okay, so, Pastor, anong layo ng 6 kilometers? Mula sa ulo ng Apo hanggang Barreto. So, kaya medyo maganda yung lakad yan. Okay? So, mula dito hanggang dito, Bethany. Okay? Ano yun? Okay, hayaan mo lang yan. Okay? Wala Jerusalem hanggang Betanya. Okay, next. Next slide natin. Mark 11 verse 12, ito na nangyari po. Sunday, kinabukasan. Monday na po. Monday, kinabukasan. Nang pabalik na sila mula sa Betanya, okay, galing sila dito, sa Bethany, mula sa Betanya, Jesus ay nakaramdam ng gutom. So, along the way, papunta sila sa Jerusalem, nakaramdam siya ng gutom. Banda dito, may nakita siya isang puno na walang bunga. Kaya sa nabasa natin, sabi doon, merong isinumpa si Jesus sa puno. Nakita niya walang bunga, sabi ni Lord, hindi ka na magbubunga. O, sinumpa niya yon. So, nung Monday, may kaganapan na bago sila bumalik sa Jerusalem para maglinis ng yung sa templo, okay? May nadaanan muna silang puno. Kasi sabi scripture, nakaramdam ng gutom. So dito natin makikita isa pang truth na si Jesus talaga nagkatawang tao. Tingnan mo yung katabi mo kung gutom ngayon. Yun. Alas 7. Kumain na ba kayo lahat? Okay. So, sabi mo sa katabi mo, buti na lang tao ka. Kung nakakaramdam kang gutom, congrats, tao tayo. Amen. So, Jesus, makikita natin, 100% talagang siya Diyos, 100% na tao. So, yan ang truth, ha? Makikita natin. Next. So, ganito pala nangyari. From Monday, dalawa yung nangyari. Yung pagsumpa ni Jesus sa puno, tapos, diretso na sila. Sabi, pagdating na sa Jerusalem, eto na, nandito sila galing, may nakita silang puno, so dire-diretso sila papunta doon. So pagpunta doon, pumasok sa templo, pinagtabuyan yung mga nagbebenta at namimili roon. Ito na yung pinag-aralan natin noong kahapon. Okay, kagabi. Okay, so next. So after nun, okay, next na. Next na tayo. Okay, ito na. Okay, so next na. So ganito yung summary
Nung Sunday, triumphal entry. Nung Monday, dalawa. Pero ito lang ang pinag-usapan natin. Cleansing the temple. Kasi itong cursing the fig tree, dito natin ipapasok yan. Continuation yan ngayong araw na to. Okay? Kasi mabubuksan yung mensahe dito sa Monday, dito sa Tuesday. Yung teaching about the fig tree. Amen ba yun? So ngayon, excited na ako kung ano yung mensahe ng Diyos dito. Okay, pero bago ang lahat, ganito. Kapag isang tao ay malapit ng mamatay, ako naniniwala na lahat ng sasabihin niya, napakahalaga. Amen? Yung iba, magkakaroon ng mga, ano ba yun, sa mga lupa, tsaka sa mga mana, last will of testament ba? Tama ba ako sa word na yan? Mga testamento. Na ito, kay Jay, ito ang mana niya. Kay Ate Marlene naman, ito ang mana niya. Magpakabait kayo mabuti. Okay? So, si Jesus Christ, the journey of the cross, hindi niya binaliwala itong teaching na to sa mga disciple. Amen? Kasi napakahalaga nito sa ating mga mananampalataya. Ano yung tuturo niya ngayong Tuesday? Tungkol sa pananampalataya. Katulad ng narinig natin kanina. Doon sa opening pa lang sabi, manalig kayo sa Diyos. Amen? So, ang pinakaikot natin ngayong gabi ay yung pananampalataya. Binigyan din ngayon sa atin ng ating Panginoon dito sa Holy Week na to na napakalaga yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? So, ready na ba tayong makinig? Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maingay, ha? Ayan. Saglit lang tayo. Okay? So, tema. So, ating topic muna, punta muna tayo sa topic. Praise God. So, binigyan natin ng topic. Sige, pakibilis kapatid. Yan, okay na. Sumobra na. Sana yan? Yun. Ang ating topic, from impossible to possible. I believe, kapag tayo nasa Diyos, walang imposible. Amen? Katulad ng binasa ni Sister Marlene, sa tao, imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Lahat ay magagawa ng Diyos. Hindi limitado ang Diyos sa paggawa sa buhay natin. At kung makikinig ka lang ng taimtim ngayong gabi, malalaman mo kung paano yung mga bagay na imposible sa buhay mo ay maging posible. Nakakaranas ka ba ngayon ng parang ang tagal-tagal mo ng kasakitan ito, hindi pa gumagaling? Pakinggan mo to at mararanasan mo yung tunay na kagalingan. Amen? So sa mga oras ito, kung sakaling nag-iisip tayo na talagang hirap tayo finances, walang imposible sa Diyos. Kaya tayong palayain sa utang. At darating yung panahon, hindi na nagbibigay na tayo. Hindi nagpapautang, huwag kang magpautang. Nagbibigay na lang. Amen? Kung dati ikaw yung muutang, hindi ka nagpapautang, kundi nagbibigay na. Yan. Amen? So, walang imposible. Lahat ay posible. At kayang gawin ng Diyos na gawing imposible yung posible. At tititigan natin yung picture na to. From impossible to possible. Amen? So, pakinggan natin, ano ang tema natin sa gabing ito? Praise God. Ang ating tema, tema. Okay. Tema, how to turn your impossible to possible. Yan. So, excited na ako. So, number 1, praise God. Sa verse 22, sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. So, number 1 na gusto ituro sa atin ng Diyos, paano mangyari yung bagay na imposible sa isip mo, imposible sa tingin mo, pwede maging posible. Number 1, manalig ka sa Diyos. Amen? Have faith on God. Next slide tayo. Sa ano ba ang pananampalataya? May sinabi ang scripture sa Hebrew 11:1. Ito yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. So kung umaasa ka sa Diyos na ito yung mangyayari sa buhay mo,
meron kang kumpiyansa na mangyayari nga talaga yun sa buhay mo. Amen? Yun yung pananampalataya. Next. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nakikita ngayong araw na to, yung bagay na nakikita mo, napapaganap sa iyo ng Diyos na inaasahan mo, mangyayari at mangyayari yun kung mananampalataya ka. Amen? Limbawa ngayon, may kasakitan ka. Tapos pinag-pray ka, manali ka sa Diyos, gagaling ka. Pastor, parang hindi pa, nararamdaman ko pa yung Amen? Yung pananampalataya, kahit may nararamdaman ka, pero sinabi ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Amen ba yun? Pero ano ang basis natin? May mga basihan kasi yan. Pero hindi sa sarili natin, from the Scripture. Yun ang babasihan natin. Amen? So next pa, mamaya titingnan natin yan. So yung pananampalataya, masasama rin natin sa dalawang bagay. Kumpiyansa at pagtitiwala. So kung nananalig ka sa Diyos, meron kang kumpiyansa sa Kanya at pagtitiwala. Amen? So next tayo. Okay, so ito yung pinakamahalaga na makita natin sa pananampalataya. Okay, ganito po yan kapatid. The object of faith is God and His promises. Yung pananampalataya daw, nakaugnay sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Yung mga pangako niya, ito yung salita niya. So ibig sabihin, yung pananampalataya, hindi nakabase sa kung ano-anong simbolo. Amen? Kasi ngayong Holy Week, maraming mga simbolo o mga kung ano-anong mga ritual. Amen? Para maranasan ng mga tao yung meron sa Holy Week ngayon. Amen? Yung iba nagagawa ng kami dati nung Holy Week, pag Holy Week gumagawa kami ng langis. Nag-aano kami ng nyug. 'Di ba? Kwento ko na sa inyo 'yon. May mga mata-mata pa yan sila eh. Kung ilang mata, ang tawag doon lana. Tapos dadasalan ng lola ko 'yon. Pero sabi doon, yung faith hindi nakabase doon, nakabase sa Diyos at saka sa pangako niya. Hindi rin sa krus. Amen? May pananampalataya ko, tapos may hawak ang krus. Hindi din doon. Ang object ng faith ay si God. Hindi yung krus o kahoy o sino mang pagmumuka doon sa loob ng bahay nyo. Amen po ba yun? Amen? Pastor, ito si Jesus, ang laki ng mukha niya dito. Ako nananalig ako sa kanya. Hindi doon. Ang pananampalataya, ang sentro niyan, ang ugnayan niyan ay Diyos at ang kanyang mga pangako. Amen? So, yung faith natin dapat diyan nakasandig sa Diyos at saka sa mga pangako ng Diyos. Malinaw po ba yan? Kaya doon diniscuss ko ng Sunday sa inyo, yung kapangyarihan wala doon sa palaspas, kundi nasa Panginoong Jesus. Kasi ang object ng faith, ulitin ko ulit, sa Diyos, hindi sa gamit. Malinaw po. Hindi sa gamit, hindi sa kahoy, o sa kung ano pa yung sinusuot nyo na sabi nyo may power to. O anding-anding, o meron pa kayong kung ano-ano dito at saka yung sinusuot sa mga bata. Amen, wala doon yung pananampalataya. Ulitin ko ulit, sa Diyos at sa kanyang mga pangako. At alam nyo ba, ito ang magandang balita. May pangako ang Diyos sa Holy Week. Amen? Kaya excited tayo na araw-araw magtipon ngayong mahal na araw kasi yung pagkamatay ni Jesus sa krus, merong kapangyarihan. Amen? At nakasulat po siya sa Isaiah. Tingnan natin. Sige, ayan. The promise of Jesus' death. Akala natin, yung kamatayan, kabiguan ng Diyos. At maraming tao ng panahon dati, kaya sila na-disappoint. Sumisigaw sila na ang sabi, Hosanna! Di ba? Lord, save us! Bagal talagang yung pag-asa nila nandun kay Jesus. Pero nung si Jesus ay ipapako, amen, dinakip. Wala namang kasalanan, pero dinakip. Na-disappoint sila. Yung Hosanna nila, napalitan ng ipako yan sa krus. At alam niyo po ba, nung sinasabi nila yon, naggaganon sila. Ipako yan sa krus. Kasi malayo eh.
Okay, nung panahon na nandoon na si Jesus Christ sa cross. Kaya tayo, hindi tayo yung nagsa-sign of the cross. Amen? Yung ipako yan sa cross. Tama? Nung naintindihan ko to, sabi kaya pala, kasi minsan pagkakain, pray na tayo ha. Tapos, pag naggaganyan ka pala, para sinasabi mo, ipapako ulit si Jesus sa cross. Amen? So, hindi pala yun yung bagay na dapat nating ganapin. Amen po ba yun? Okay, so next. So may pangako si Jesus sa Holy Week na ito. At basahin natin yung pangako na ito. Ulitin ko ulit, ang pangako, ang pananampalataya na kasandig sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos. Malinaw? Okay. So, balik tayo sa slide ng una. Pinakauna. Yan. Isaiah, tandaan niyo po to. Kung may ballpen kayo, note nyo. Isaiah 53, verse 3 to 5. Okay? So, basahin natin. Hinamak siya ng mga tao. Sino to? Si Jesus Christ. Itinakwil. Grabe, ang hirap, no? Itinakwil. Kaya pansinin niyo po, simula nung Monday, nagbigay tayo ng mga flyers. Yung iba, reject. Tama? Normal yun. Sa panahon ni Jesus Christ, marami din nag-reject. Amen? Kaya wag po kayong malulungkot, wag po kayong magagalit sa kanila. Kasi nung panahon ni Jesus Christ, hindi lang siya rineject ng mga tao, meron din mga nagkompronta sa kanya mga pariseo, mga dalubhasa sa kautusan. Amen? Nung panahon ng Holy Week. Amen? Kaya normal lang po yan. Pero bukas, lalagari tayo ulit. Amen? Magbibigay tayo ulit. Amen ba yun? Mag-i-invite tayo ulit. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Okay. Hinamak siya ng mga tao at tinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Pansinin niyo po yun yung nangyari kay Jesus. Hapdi at hirap. Tignan mo yung katabi mo kung may hapdi at hirap. Wala. Pero si Jesus, nung panahon na ito, inaalala natin, hapdi at hirap yung kanyang nararanasan. Wala man lang pumansin. Nakita niyo po yun? Kaya minsan di ka pinapansin. Normal yun. Amen? Sa kanya, binaliwala natin siya na para bang walang kabuluhan. Walang kwenta yan si Jesus. Walang kwenta yung ginawa ni Lord. Amen? Nonsense yan. Ano bang mapapala ko dyan? Normal yan. Okay, next. Tunay ngang, ito na magandang pangako. Nandahil sa ginawa niya. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Isa sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid, inalis niya na ngayon ang iyong kahinaan. Kaya huwag mong titignan ang sarili mong mahina. Lahat ng bagay magagawa mo sa tulong na lakas na kaloob ni Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Amen? Yung kapangyarihan ng cross. Amen? Yung pagkapako ni Jesus sa cross. Amen? Papalakasin niya tayo. Iyon yung kapangyarihan ng pangako ni Jesus nung siya ay napako sa cross. Inalis niya na yung kahinaan sa buhay natin. Amen? Kaya kung may magsasabi man sa'yo na mahina ka, hindi mo kaya, hindi yun yung sabi ng Diyos sa'yo. Nung napako si Jesus sa cross, sabi niya, inalis na yung kahinaan mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Salamat sa mga Panginoon. Ano pa? Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Praise God. Amen? Kapag may kasakitan po kayo, alalahanin yung cross. Sabi niyo, pinagaling na ang aking karamdaman. Sabi dito, subalit inakala nating iyon ay parusa ng Diyos sa Kanya. Next slide. Ngunit dahil sa ating makasalanan, siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ito maganda. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Wow! At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ito yung word. Pakinggan yung word na to. Gumaling. Ibig sabihin gumaling, hindi gumagaling. Ibig sabihin gumaling, past tense. Naganap na. Tapos na. Ibig sabihin, nung napako si Jesus sa krus, nung tinanggap niya yung mga sugat lahat, yun yung umpisa na pinagaling niya tayo. Ibig sabihin, hindi gumagaling, kundi gumaling ka na. Amen? Kaya pag-aalalahanin mo yung cross, alalahanin mong pinagaling ka na ng Panginoon.
Yung Holy Week na ito, nagdadala ng kagalingan sa iba't ibang karamdaman natin. Amen? At kung mananalig ka sa Diyos, pwede mo tong matanggap. Ang masarap dito, libre. Sabihin mo sa katabi mo, libre. Amen? Eh di ba kayo masaya doon? Yung Holy Week na to, praise God, yung kaligtasan natanggap natin, libre. At yung kagalingan, libre. May una nagsakripisyo. Kaya nga dapat magpasalamat tayo kay Lord ngayong Holy Week. Hindi dapat tayo nag-iisip na ito yung magbibitch ako. Amen? Sayang, hindi natin matatanggap yung pangako ng Panginoon ngayong Holy Week na to. Na meron palang kapangyarihan ngayong Holy Week na to. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Napakabuti niya sa atin. Amen? Tayo ay gumaling. Yung kagalingan na ito, hindi lang physical. Amen? Yung kagalingan na ito, pati doon sa spiritual. Amen po ba yun? Hindi lang spiritual, pati financial. Amen? Pinagaling pati yung naghihingalong bulsa. Ang iyong emosyon, pinagaling din ni Lord. Ang iyong, tawag nito, yung kaisipan mo, pinagaling din ng Panginoon. Kaya kapatid, kapag nilapit natin ang tao kay Jesus, lalo na ngayon mga nawawala ng pag-asa, nade-depress, gusto na magpakamatay, ilapit natin kay Jesus, makakaranas silang kagalingan mula sa kanilang kaisipan. Makakaranas sila ng kapayapaan. Amen? Kung nalulumbay sila, nalulungkot sila, lalo sa panahon ngayon, marami nalulungkot. Amen? Kung titignan mo, malulungkot ka talaga sa bilihin pala ng bigas. Sa gasolina. Tama? Kapag bibili ka ng ulam, malulungkot ka talaga. Titignan mo yung asawa mo, malulungkot ka din. Kasi bakit? Walang mabibigay sa'yo eh. Amen? Malungkot. Tama? Tapos pag nanood ka pa ng TV, social media, malungkot lalo. Kasi bakit? Yung pinapakita ng social media at television, hindi mo kayang i-afford. Malungkot. Tama? Pero hindi dapat tayo malungkot. Amen? Kasi nung napako si Jesus sa krus, lahat ng yun pinagaling niya na sa atin. Amen? Yung meron tayo ngayon, kapag tayo nanalig sa Diyos, the best yun. Wala nang papantay, wala nang hihigit doon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen? So kung mananampalataya tayo sa Diyos, mga kapatid, yung blessing ngayong Holy Week, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong absent eh. Kasi pag umabsent kayo, sayang, hindi nyo matatanggap. Amen? Praise God. Okay, pero, ito yung aking tawag nito, pwedeng masasabi kong pakiusap. Okay, huwag niyong bibitawan ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kasi susubukin ang inyong pananampalataya. Amen? So sabi dito sa, next slide. Sabi ng 1 Corinthians 3, amen? Verse 12 to 13. Okay, pakinggan niyo ito mabuti. Kasi yung pananampalataya niyo sa Diyos, lalo sa atin, may mga bago sa atin. Amen? Susubukin yung faith mo sa harapan ng Panginoon. Kung totoo o hindi. Amen? Pwede ngayon, masaya tayo ngayon. Amen! Praise the Lord! Pero paano kaya next month? Praise the Lord pa rin ba kaya? Paano kaya next year? Praise the Lord pa rin ba kaya? Kung dumanas tayo ng mga pagsubok, mga problema, hindi ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon, dito kayo mawawalan ka na ng problema. Amen? Susubukin pa rin ang iyong pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya mo, idadaan sa apoy yan. Amen? So ngayon, anong kalidad ng pananampalataya meron ka? So dito, sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 13. Pakibasahin natin ha. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, at mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Ngayon, tanong. Pag ang pilak, mahalagang bato, at ginto, dinaan sa apoy, ano mangyayari? Ano mangyayari? Mas lalong lumalabas yung kaningingan. Amen? Pag ang ginto o pilak dinaan sa apoy, mas lalong lumalabas yung kaningingan. Pero itong dayami,
kahoy, damo. Pag dinaan sa apoy, ano mangyayari? Lusaw, nawawala. Kaya yung iba, kapag dumanas ang pagsubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nawawala. Kasi yung kalidad ng kanilang faith, parang kahoy, parang damo, parang dayami. Pero yung tunay yung kanilang pananampalataya sa Diyos, the more na sinusubok ng Diyos, mas lalong nagniningning sa Diyos. Amen? Mas lalong nakikita yung tunay na Kristiyano sa kanyang buhay. Yung tunay na pananampalataya kay Kristo. Amen? Kasi kala natin, pananampalataya sa Diyos, ito yung pagnanalig ka na, wala ka ng problema. Pero susubukin ka. Amen? Pero ang hamon ko lang sa inyo, kapag sinubok kayo, makita sana yung totoo ka nga talagang nananampalataya. Amen po ba yun? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen? Kasi pwedeng ngayon, okay kayo. Pag dumaan kayo sa pagsubok, next month, baka maging katulad kayo ng kahoy, damo at dayami, nalusaw lang, nung dinaan sa apoy. Amen? Marami na po ako nakitang ganyan. Marami na rin akong nakasabayan na ganyan. Nung umpisa, ang init sa Panginoon. Sabi nila, Pastor, saan tayo hahayo? Praise God. Sasama ako, Pastor, kahit saan tayo magpunta. Praise the Lord. Amen? Nung dumating na sa pagsubok, kapatid, saan ka na? Where na you? Dito na me. Ayun na. Saan ka na, kapatid? Tagal mag-reply. Baka siguro dalawang araw, 3 araw. Yung iba, di na nagre-reply. Amen? Bakit? Ano nangyari? Sunog. Nawala, nalusat. Amen? Kaya hamon ko sa inyo, maging totoo. Kung totoo ang pananampalataya, kahit subukin kayo, lalabas ang kaniningan niyo sa Panginoon. Amen? Tunay nga talagang totoo yung pagpunta mo dito. Totoo yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Next. Ang ginto, bagamat nasisira, ito yung sabi ng Scripture, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Pag sinabing dalisay, pure. Yung ito yung sinasabi ko sa inyo, totoo. Kailangan padaanin sa apoy yung iyong buhay, pananampalataya, para maging totoo ka nga talaga kung talagang nananampalataya ka sa Diyos. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubo. Upang malaman kung ito'y talagang tapat. Yun talaga yun. Kaya si Abraham, hindi kagad binigyan ng anak eh. Sinubok talaga yung faith eh. Amen? Imagine mo, 75 years old, sinabihan, magiging ama ka ng maraming bansa. 75 years old, magiging tatay, tas baog yung nanay, baog yung asawa. Hirap, no? Pero grabe, 25 years naghintay. Pero sabi ng Scripture, kahit wala nang kapag-asa talagang magkaanak, amen, mas lalo siyang nagnanalig sa harapan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya kahit na dumadaan tayo sa hirap, sa pagsubok, sinusubok yung ating pananampalataya, maraming mga nangaasar sa iyo, marami nang uusig sa iyo. Amen? Napupunta ka minsan sa kawalan ng pera. Amen? Kawalan ng pagkain. Amen? Huwag kayong sumuko. Manalig patuloy kayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Na kahit na inaaway tayo ng mga asawa natin, pasimba-simba ka naman lagi dyan, wala ka ng time sa akin. Amen? Magpatuloy lang tayo kay Lord. Amen ba yun? Praise God. Next. Next tayo. Mga kapatid, ito naman, habang kayo sinusubok, ang gusto ni Lord, maging happy ka pa rin. Kasi minsan sinusubok, malungkot. Kaya pag nagte-testimony, imbis na maging masaya kasi patotoo, nalulungkot. Malungkot ako ngayon, Pastor. Bakit? Wala akong pera. Dapat, the more na sinusubok ka, masaya ka. Kasi sabi ng Scripture, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging, ano daw po? Matatag. Yun, sabihin natin matatag. Matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Kaya simula sa araw na ito, babaguhin natin ating pananaw. Kapag tayo sinusubok sa ating pananampalataya, mas lalo tayong magalak.
Kasi nga bakit? Tumatatag ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya kami mga pastor, excited kami kapag minsan dumadaan ka sa pagsubok. Amen? Hindi nyo lang napapansin, pero masayang-masaya kami kapag namumroblema kayo. Tignan mo yung katabi mo. Pag namumroblema kayo, masaya si pastor, bakit? Tumatatag ang iyong pananampalataya dyan. Nagkakaroon ng muscle. Para pag dumating yung kasunod na pagsubok, handa ka na. Amen? Amen. Kapag dumating sa iyong pagsubok, praise God, vitamin yan. Vitamin yan sa pananampalataya nyo. Pampalakas yan. Amen? Pampatibay. Para lalo kayong tawag nito, lumakas pa na magpatuloy sa harapan ng Panginoon. Amen? So, paano magkaroon ng pananampalataya? Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya kapag sinusubok kayo, huwag kayong liliban sa gawain. The more na nakaririnig ka ng salita ng Diyos, lumalakas ang iyong pananam. Yan. Amen? Yung pakikinig. Amen? Kaya huwag niyo pong ilalayo yung sarili niyo. The more na sinusubok kayo, huwag niyo ilalayo yung sarili niyo. Bagkus lagi kayong lumapit sa Panginoon, lalo kayong makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. At kapag ganyan ang ginagawa niya, tumatatag yung pananampalataya, lumalakas yung pananampalataya. Sabi doon, yung imposible, magiging posible. Impossible, nagiging possible. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. O, number 2, point number 2. Ito na, maganda. Verse 23. Sumagot si Jesus, manali kayo sa Diyos. Tandaan niyo to, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, dapat pala walang pag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. So ngayon, natuwa ako kasi nga habang binabasa ko to, tapos pinakita ko yung picture sa inyo, kaya pala sinabi ni Jesus Christ na umalis ka riyan at tumalon ka, ay, maaari nyo sabihin sa bundok na ito. Kasi malapit pala sila sa bundok ng panahon na yon. Nasa bundok ng Olibo. Nakita nyo po doon sa picture? Kaya pala, ganun yung illustration ni Jesus Christ. Sabi niya, pwede mo sabihin sa bundok na to, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. Malapit pala sila sa bundok na ito. Kasi sa part na yon, sa kanilang journey doon, malapit pala talaga sila sa bundok. Amen? So ngayon, binigyang importansya ng ating Panginoong Jesus sa mga disciple, yung itong pangalawang puntos natin. Paano magiging imposible yung posible? Make a declaration of faith. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ang gagawin mong next, i-speak mo. Speak, declaration. Pag sinabi ni Lord, magaling ka na, sabihin mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Declaration. Kaya sa atin, mga Kristiyano, mag-iingat tayo lagi sa sinasabi natin. Alam niyo ba, ito makamandag tong dila na to. Kung ano yung sinasabi natin, nangyayari yon. Paano kung pangit yung lumabas sa bibig mo? Okay, ganito. Sabi ng Proverbs 18:22, 21, our tongue is powerful. Next. Kawikaan 18:21. Tingnan niyo po to Yung ikagaganda at ikabibigat ng buhay nyo, nasa kung ano yung sinasabi nyo. Amen? Sabi dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila, hindi sa pera. Sa dila. Sabi daw, yung buhay, kamatayan, ibig sabihin yung kasiglahan, yung kabigatan, wala pala sa pera, nasa dila. Amen? So kung ano yung sinasabi mo sa loob ng bahay nyo, kung ano yung sinasabi mo sa anak mo, sinasabi mo sa asawa mo, sinasabi mo sa buong pamilya mo, nagaganap yun sa buhay nila. Kaya yung mura, sumpa yan eh. Diba, murahin mo yung nanay, tatay mo. Kaya naghihirap yung nanay at tatay mo, lagi mo sinusumpa. O bakit naghihirap yung anak mo na hirapan sa buhay? Kasi lagi mo sinusumpa, lagi mong minumura. Amen? Bakit mahirap yung mga nasa kabit? Kasi lumalabas sa bibig nila, puro hindi mabubuti. Amen po ba yun? Imagine mo, sabihin mo ba naman sa nanay mo, puto ko chita. Oh. Sinumpa mo.
Pastor, galit kasi. Amen? Pero tandaan nyo, yung declaration. Amen? Mag-iingat tayo kasi once na dineklara mo na yon, ang hirap ng bunutin. Kasi naitanim na. Kanino? Doon sa sinabihan mo. Doon sa kanyang puso. Amen po ba yan? Amen? Kaya kung magdideklara tayo, dapat mabuti. Amen? Sa mga asawa natin, sa mga anak natin, sa pamilya. Kaya pansin niyo po, pag lagi tayo nagpe-pray dito sa Nagbakulang, ano lagi deklarasyon natin? Lord, ang Upper Nagbakulang Community, marami kang babaguhin. Dinideklara ko yon. Kahit konti pa lang tayo, dinideklara ko. Pero ngayon, pinapaganap na ni Lord. Palakpakan natin si God. Amen, si Lord. Amen? May nababago. Natutuwa ko kanina kasi si Joel daw, kung bakit nagkasakit, kasi nagwe-withdraw siya ngayon. Inalis niya yung kanyang vision. Ngayon, nahirapan yung kanyang physical. Amen? At kung may time pa tayo, ay mapag-pray natin si Brother Joel. Amen po ba yun? Amen? Tulungan natin siya na talagang lumapit, makasurvive, manalig siya sa Panginoon. Amen? Kasi naasahan ko talaga si Brother Joel makarinig ngayong gabing ito. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ayan. Amen? Kung ayaw mong maghirap ang iyong mga anak, huwag mong murahin. Kung ayaw mo maghirap ang iyong mga asawa. Asawa. Okay. Ang iyong asawa. Okay. Okay, sorry po. Sorry po. Okay? Huwag niyong murahin. Amen? I-bless nyo. Huwag niyong sumpain. Amen? Malinaw po ba yun? Simula sa araw na to, amen, hindi na tayo magmumura. Kasi, grabe yung ginawa ni Jesus Christ. Huwag natin baliwalain. May kapangyarihan yon. Amen? Na kapag nagdeklara tayo, merong nagaganap sa buhay natin na maganda. Amen? Malinaw? Amen. So, salamat kaya simula sa gabing ito, magsisimula talagang pagbabago sa community ito. Amen? Kasi maraming bata, ang balita sa akin, 3 years old pa lang, marunong magmura. Minumura na yung tatay, minumura na yung nanay. Tapos tuwan-tuwa pa yung magulang. Ay, nagmura na yung anak ko. Parang nagpupuri pa na nagmura yung anak nila. Nakakatakot yun. Kasi lalaki sila na sinusupa. Kaya ang hirap ng buhay. Kaya kahit anong kayod, kahit anong sipag, kasi yung lumalabas sa bibig, di maganda. Amen? Malinaw po ba yan? Okay. Next. Okay. Ngayon, paano mag-activate yung declaration? When we pray, sabi dito ng Panginoon, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingiin nyo sa inyong panalangin. When we pray, anong sabi doon? Maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. Believe. When we pray, believe. Pagkatapos, anong sabi pa? Pagkatapos ng maniwala kayo natanggap at matatanggap niya nga iyon, amen, tapos sabi dito, at matatanggap nga ninyo iyon. Paniwalaan mo, ideklara mo, at i-claim mo, i-receive mo. Amen? Kaya pag nagpipray tayo, lagi ko sinasabi, Lord, alam ko po, may mababago din sa lugar ng Upper Nagbakulang Community. Amen? May mga kabataan, magkakaroon ng direksyon yung mga naliligaw. Yung mga lagi nag-aaway na mag-asawa, bubuuhin mo. Magkakaayos sila. Marami kang ikakasal dito, Lord. Amen? Yung church natin dito, bunga yan ng prayer, ng deklarasyon. Saan ba tayo galing dati? Doon lang tayo sa katabi ni ng mga pato. Amen? Mga katabi lang natin, pato, pero praise the Lord. Ngayon, maayos ng kalagayan natin. Kaya kahit naiinitan tayo, okay lang. Kahit may gamo-gamo, okay lang. Mas mainam na to kaysa doon sa pato. Amen? So, saan nagsimula? Believe, declaration, at angkinin mo na natanggap mo na. Amen? Malinaw po ba yun? Kaya mamaya, ipagpipray ko po kayo mamaya. Amen? Lalapit po kayo dito sa harapan, pagpipray ko kayo. Ano man po yung mga problema nyo, yung mga hiningi nyo sa Diyos, manalig kayo sa Diyos, natanggap nyo na to. At habang pinagpipray ko kayo mamaya, sabihin nyo sa Diyos, Lord, tinatanggap ko itong pagpapala. Amen po ba yan? Amen? Tulungan tayong banal na Espiritu.
Praise God. Next. Next natin. Basahin natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano mang hingiimin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayo. Huwag kayong mag-alinlangan. Mamaya, huwag kayong mag-alinlangan. Kung ano yung hinihingi nyo ngayong gabing ito, ipapaganog sa inyo ng Diyos. Paniwalaan nyo lang. Amen? Mamaya sa pananalangin natin. Natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Praise God. Next. Next natin, number 3. Ito na. Mga kapatid, napakahalaga nito sa puso natin. Para matanggap natin yung mga bagay na posible. Mga bagay na kamangha-mangha sa Panginoon. Ito yung wag nating kakalimutan. Magkaroon ng pusong mapagpatawad. Ngayong gabi, kung meron ka pang kagalit, kung meron ka pang kasamaan ng loob, kung meron ka pang tampo, meron ka pang itinatagong kim-kim sa iyong kapwa, amen? Lalo sa iyong kapatiran na blinak ka. Amen? Patawarin mo na sila. Amen po ba yan? Amen? Kasi bakit? Ang sabi doon, bago kayo manalangin, patawarin niyo muna yung mga nagkasala sa inyo. Amen? Kasi hanggat merong hindi pagpapatawad sa puso, nakikita yun ng Diyos. At ang hindi pagpapatawad, ang sabi doon, kasalanan. Hindi rin kayo patatawarin ng Diyos Ama na nasa langit. Amen? Para kayong ganito pag hindi nagpapatawad. Tignan niyo po. Next slide. Forgiveness is setting the prisoner free. Okay? And realizing the prisoner was you. Pag hindi ka pala nagpapatawad, nakakulong ka sa galit, sama ng loob, hindi ka malaya. Amen? Ang Holy Week, ang mensahe ng pagkapako sa krus ng Panginoon ay paglaya sa anumang karamdaman, anumang bagay na pinapahirapan ka sa buhay, gusto ng Diyos makalaya ka doon. Amen? At ayaw niya habang buhay, nagkikimkim ka ng sama ng loob. Amen po ba yun? Kasi yung mga bagay na imposible, magiging imposible lang talaga yon kung hindi ka magpapatawad. Amen ba yun? Amen. At saka isa pa, kung may mga ginawa sa inapi ka, o kaya naman ay wow, ganda ng hugot na yun. Lalim medyo nalunod tayo dun Okay, iniwan ka. Amen? Patawarin mo na. Yes! Ang Diyos naman, mahal na mahal ka. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen? Praise God, mahal ka ng Panginoon. At saka isa pa, last, patawarin mo na yung sarili mo din. O marami kang regret sa buhay. Pastor, di ko na ito nagawa. Talaga nagsisisi ako sa sarili ko. Hindi ko mapatawad yung sarili ko. Patawarin mo na yung sarili ko. Matagal ka nang nakakulong dyan. Simula sa gabing ito, kailangan lumaya ka na. Amen? Amen? Palayain mo na yung sarili mo sa mga ganyang bagay. At simula sa araw na ito, bago matapos ang gawain ito, lahat tayo pinalaya na ng Diyos. Amen? Amen ba yun? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinalaya na ako ng Diyos. Pinalaya na ako ng Diyos. Wow, praise God. Amen? Kaya alam niyo po, napakasaya pag may mga gawain na ganito. Lalo na kung bukas, mas kakaibang gagawin na naman nila. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang absent. Praise God. At tayo tumayo na. Amen? At naniniwala ko, tayo na pagpala ng Panginoon. Amen? Sige po, awit tayo sa Lord. Awit tayo sa Lord. Mabuti ba ang Diyos? Salamat sa mga Panginoon. Mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tunay nga pinagpapala tayo ng Panginoon. Awit tayo sa Lord. Buti-buti mo, Panginoon. Damin natin yung kanta, yung presensya ng Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God. Sa lahat ng oras,
at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, walang imposible sa'yo. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Praise the Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Praise God, praise God. Sige po, lumapit po kayo sa harapan. At ipapanalangin ko kayo. Amen, praise God. Tunay nga ika'y walang katulad. Sige po, lumapit kayo sa harapan. Ay di nagbabago, mabuti ang Diyos, na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Amen, tayo pumikit saglit. Tatanungan yung mga pinag-pray natin sa oras na ito. Maniwala ka na walang imposible. Magiging posible kung ikaw ay maniniwala, mananampalataya sa Diyos. Katayaan natin na tulungan tayo ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami. Hiningi ko po, Lord, ang iyong kapangyarihan na maranasan ng mga kapatid ko ang iyong pagkilos. Empower us, Holy Spirit, at tanggapin nila sa oras na ito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na pinangako mo. Tutulungan mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, Lord, na maintindihan nilang katotohanan, na maintindihan nila, Panginoon, yung ginawa mo sa krus ng Calvary. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa oras na ito, Lord, ay mararanasan nila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang Banal na Espiritu ay tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Praise God. Ang Banal na Espiritu ay tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Palakasin ka ng Diyos. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Palakasin ka ng Diyos. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Sa oras na ito, Panginoon, ang revival, Lord, ay matanggap naming lahat today. Pasiglahin mo ang aming pananampalataya. Hindi kami katulad na noon. Simula sa araw na ito, Lord, tunay nga, Lord, magpapatotoo kami na tunay nga buhay ka sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, dinideklara ko po, Panginoon, ang mga kapatid kong narito ay tinanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, salamat. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Praise God. Salamat. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Napakabuti niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.
Balik natin sa MC. MC po. Sana. Ay, ikaw na, MC, ano ka na? Offering. Offering. Okay. Amen po. Sige po, darang po na po tayo sa ating pagbibigay. Amen po. Sabi nga po sa aklat ng 2 Corinto 9:7, magbigay po na ayon sa iyong kalooban at hindi napipilitan lamang. Amen po. Atin na po panghawakan ang ating pagkakaloob. Amen po. At ating itong ipanalangin. Yes. Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, dinadakila sa gabing ito, patuloy o Lord God, na mga maghahatid sa iyong harapan, patuloy Lord God, ibuhos ang pagpapala sa kanilang buhay, O Lord God, sa mga hindi makakapagkaloob sa iyong harapan, O Lord God, patuloy, O Lord God, na ikaw ang siya magbigay ng binhi sa kanilang buhay, O Lord God, upang, O Lord God, sa oras, O Lord God, ang pagbibigay na meron sila maitanim sa iyong harapan, O Lord God. Kaya patuloy, Lord God, nagpapasalamat na po kami sa magpapalang pagbibigay mo sa aming mga buhay, O Lord God, sa iyong pinakamataas na papuri po sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ibabalik 16, ligliga at umaga, ibabalik 16. Amen. Sige po, tayo lumuhod at saglit tayo manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, muli kami magkakaisa sa prayer. Ang sama-samang panalangin ay mabilis mong tugunin. At salamat po Lord, tinuruan mo kami ngayon na manalig sa iyo at huwag kaming mag-alinlangan. At kung kami man ay mananalangin, bago kami manalangin Lord, ay patawarin muna namin yung mga nagkasala sa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, lahat ng mga nagbigay sa amin ng sama ng loob, lahat na nagbigay sa amin ng hininakit, pinapatawad namin sila, gaya ng pagpapatawad mo sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Lord God, sabi mo sa mga salita, anuman ang aming panalangin, paniwalaan namin itong natanggap na namin. At natanggap nga namin ito. Lord, kami nagkakaisa dito sa Prayer of Faith Upper Nagpakulaw Community. Dinideklara po namin, marami kang babaguhing buhay sa lugar ito sa pangalan ni Jesus. Dinideklara po namin, Lord, mula sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga senior citizen, sa mga kabataan, sa mga batang naririto. Lord, alam ko pong itatouch mo rin sila, kagaya ng pagtagpo mo at paghipo mo sa mga puso namin. Isang araw, Lord, ay makakasama po namin ang mga taong uhaw na uhaw sa iyong harapan. At naniniwala ko, Lord, yung panahon ay ngayon na. Yung pagliligtas mo ay ngayon na sa lugar ng Upper Nagbakulang Community. At hayaan mo, Lord, na kami magkaisa lagi sa pananalangin, na sa tuwing kami mananalangin ng katulad ng ganito, Panginoon, Lord, naniniwala po kami may ginagawa ka na sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa oras na ito, hayaan mo, Lord, na maraming mga tao, Lord, ang tunay nga makalapit sa iyong paanan, na sa mahal na araw na ito, Lord, huwag nilang baliwalain ang iyong ginawang sakripisyo, huwag nilang i-reject, Panginoon, habang sila po ay nabubuhay pa. Lord, dalangin po namin, ikaw ay kumilos sa puso ng bawat isang namin ito, upang, Lord, masabi ang pagmamahal mo sa mga tao sa lugar na ito. Na mahal mo sila. Ayaw mo silang mapahamak. Ayaw mo sila, Lord, na humantong sa malaking pagsisisi sa buhay na ito.
hanggat may pagkakataon pa, hanggat sila'y buhay, Lord, nawa, Lord, ay makilala kanila ng lubusan sa pangalan ni Jesus. Lord, sa oras na ito, dinideklara po namin na ikaw ang kikilos sa lugar ng Upper Nagpakul Community, sa Upper Hapon, Ocean View, Lower Calaklan, Purok 5, sa Hermosa, Bataan, sa Mexico, Pampanga, sa Tabacuan, sa Cabalan, sa Subic. Lord, tatagpuin mo po kami upang ang mga chapter na ito, Lord, ay tunay na makaranas ng revival, pagpapanibagong sigla sa paglilingkod, at hindi kami mahihiyang magpatotoo tungkol sa muling mong pagkabuhay sa pangalan ni Jesus. At dinideklara po namin, Lord, sa oras na ito, ikaw po ang mararanasan, Lord, ng bawat isa. At Lord, dinudulog po namin na may pagtitiwala ang anniversary gaganapin sa April 7 ng Olongapo, isang matagumpay na anniversary. Sama-sama po kami na mag-celebrate, magpapasalamat ng iyong kabutihan, at hayaan mo, Lord, yung maghahayag ng iyong word ay magbigay ito ng bisag kapangyarihan sa lahat ng makakarinig. Hayaan mo, Lord, ng mga needs, Panginoon, ikaw rin po ang magpo-provide sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo po ang bawat isa, pati yung second anniversary ng men's ministry, pati ang Mexico, Pampanga, ang pampitong taon nila, Lord. Lord, dalangin po namin yung place ay aming nakuha na sa pangalan ni Jesus. Place of worship, isang mabungang ministry sa Mexico, Pampanga. Gamitin mo si Pastor Ian, gamitin mo si Pastor Poyet, gamitin mo si Pastor Maricel, gamitin mo si Pastor Joanna, Lord, upang kami magkaisa na patuloy, Lord, na gamitin mo sa iyong karian. At sa lahat ng mga kapatid ko na nananalangin ngayon, gamitin mo rin sila sa iyong karian sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa oras na ito, hindi namin kakalimutan ang Prayer of Faith Church Worldwide Ministries. Pagpalain mo po ang Aymala Bishop, aming Senior Pastor, aming Pastor Jay, at lahat ng mga district heads, pastors, PME, chapter workers, pagpalain mo po. At sa oras na ito, Lord, pinagpapala din namin, Lord, ang lahat ng mga activities, lalo ang mga pananalangin tuwing madaling araw, ang Dawn Watch. Pagpalain mo lahat ng mga dumadalo doon, Lord, patuloy kami maipanalangin. Sa pagkatunay ang tagumpay namin ay nasa tagumpay ng mga pananalangin na nasa likod namin. And Lord, we declare, Lord, the victory is our. Ang tagumpay ay sa amin na, sa lugar na ito. Tatapusin mo po, Lord, ang church building na ito. Fully furnished, may second floor na, may pintura, may tiles, at lahat, Lord, ipoprovide mo sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming salamat po, Lord, sa oras na ito. Bless the Philippines, bless the government, bless the Lalawiga Zambales, Luzon ng Olongapo, and the 17 barangay of Olongapo, Barangay Calaklan, pagpalain mo po, Lord. At ang Israel, di namin kakalimutan, pagpalain ng bansang Israel. Thank you, Lord, purihin ka. In Jesus' name, Amen! Praise God, praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Amen. At tayo mag-closing prayer na. Amen. Pangalan tayo ng Pastor Ian. Sige po, tayo tumayo na. At tayo mag-closing na. Palapakan niya natin si Lord sa isang matagumpay na gawain. Pangsabi sa iyong katabi, bukas pupunta tayo. Hallelujah. Sige po. Awit tayo sa Panginoon ng kalamatan ng Diyos. Sige po, muli palakpakan natin Diyos. Ang salamat sa katagpong gawain at kawitan natin siya, alayan natin siya muli na pasalamat natin Diyos. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kagandahan mo, na'y nalalapit, ating nabisagsan, ang dakilang mga gawa ng Diyos na mahala. Masad pa. Let's give it
ay alay sa'yo. Salamat Lord, tuloy alok na napuspos po kami ng iyong mga Spirit. Salamat Lord, napuspusan sa kagalakan, kapayapaan, kalayaan, Panginoon, sa tunay ang mga lahat ng anak mo narito. Tunay pinalayan mo sa kasalanan, Panginoon. So, salamat Lord sa iyong dugo na patuloy naglinis, nagpatawad mo sa amin. Salamat po sa patuloy dugo na patuloy nagtubos po sa amin sa aming mga kasalanan. Kayo salamat po. Salamat po namin Lord sa mga patuloy namin narito. Pagpalaan po sila Lord at naniniwala kami kagaya ng nasabi mo kanina sa iyong mga salita. Anumang bagay Lord na aming nasabi sa aming pananalangin, ang kayo na po namin natanggap na namin at matatanggap na po namin. Salamat Lord sa answered prayer. Namin po naranasan sa gabi na ito, Panginoon, sa salamat po namin sa nagiging word, Panginoon, talang po namin na tunay araw-araw sa pagpapala ay patuloy sunod sa kanyang buhay at patuloy siyang mamunga sa kanyang pananampalataya po. Salamat Lord sa bawat na narito sa aming pagsumasamantalang pag-iwaiwalay. Bitbit po namin Lord ang kagalakan, bitbit po namin Lord ang kalakasan na dulot ng iyong mga kanyatan na may pagkakilan. Salamat Lord, pinupuri ka po namin sinasamba, binabalik po namin sa ilan ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwesto na tayo. Yung mga maliit, wag magmalaki. Doon kayo sa pwesto niyo. Kasi di kayo makita. Yung mga maliliit, ha? Yung maliliit, doon sa pwesto niyo. Sige, yun na yung height niyo. Ayan, praise the Lord.